Matutuloy na nga ba ang pagbili nitong Strong Group Athletics dito sa Northport, Batangpier? Yan ngayon ang isa dun sa mga balita na umiikot, lalo na at mukhang itong sa Terra Firma ay sabi nga nila ay 99% ng sigurado na matutuloy yung pagbili dito nitong Zamboanga Valientes. At ngayon ito naman daw Northport Batangpier ang isa pang team na baka mabenta na. At ang isa daw doon sa mga gustong bumili dito ay itong itong Strong Group Athletics. Kilala nyo naman siguro kung sino itong Strong Group. Isa yan doon sa mga kumpanya na nagbabak nitong mga ating basketball teams na naglalaro sa mga international tournaments. Kilala din itong Strong Group sa pagbuo ng mga very competitive na mga teams at gumagamit pa ng mga NBA players yan. Kaya ibig sabihin, mayroong itong tinatawag na financial muscle para gumawa ng isang malakas na koponan. At ganyan nga daw ang mangyayari ngayon at yan ang dahilan kung ba't gusto nitong bilhin ang Northport. Hindi naman nakapagtataka kung bakit Northport ang gusto nilang bilhin. At itong Batangpier, sa totoo lang, malakas yung lineup niyan. Nandiyan si Arvin, si Joshua Monson, si William Navarro, si Kate Flores, si Evan Nelly. Maraming mga bata at magagaling na players ito na pwedeng magamit. At yan ang magiging pundasyon nitong Strong Group Athletics. Dati may mga balita na hinaharang daw ng SMC yung pagbenta dito sa Northport, pero ngayon mukhang papayag na raw na tuluyan na nga na mabenta ang nasabing kuponan. Kaya iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong management ng PBA kung paano mapapabilis yung pagbenta ng Northport. Mukhang tanggap na ng SMC na kinakailangan mabenta yun dahil mga farm teams nila at pati na yung MVP group. Kaya magiging good news ito para sa fans ng PBA. Samantala naman itong San Miguel Beer, pinag-aaralan na raw kung paano nila ite-trade at kung kanino ibibigay itong si Chris Ross. Mukhang ang San Miguel ngayon ay handa na bitawan yung isa pa doon sa member ng kanilang malakas na starting 5 dati dahil ito si Chris Ross hindi na talaga consistent sa depensa at sa opensa. At kung mapapansin ninyo, ang ginagamit na talaga ng San Miguel ngayon ng mga point guards, itong si Wami Tiongson at si Chris Rosales. Kaya nga malamang itong si Ross ay trade na raw yan dito sa Northport Batangpier para kay Evan Nelly o kaya naman dito sa Terra Firma Jeep para dito kay Mark Nonoy. Iyan daw yung pinagpipilian ngayong mabuti nitong management ng San Miguel. Kahit tinambakan ng San Miguel ng 39 points itong Terra Firma kagabi, nakita natin kung gaano kahusay itong si Mark Nonoy pagdating sa pag-i-score ng mga puntos, kaya hindi na nakagugulat na siya talaga ay gustong makuha itong SMB. At ngayon, mukhang itong San Miguel Beer talaga ay mukhang ready na gumawa ng paraan para matuloy ang trade na yan. Either straight up Chris Ross for Mark Nonoy o baka sasamahan ng draft pick nitong San Miguel Beer yan para maging mas patas daw yung nasabing trade. Kaya iyan ngayon yung pinag-iisipang mabuti at asahan natin nagagawa ng paraan ang SMC para ito'y matuloy. Kahit na 2 point guards ang ginagamit ng San Miguel, syempre gusto nila meron silang backup just in case nga na merong ma-injure dito sa mga point guards nila. Kaya iyan daw talaga yung balak gawin ngayon ng SMB na ipamigay na itong si Chris Ross dahil matanda na at hindi na nagagamit talaga. Kaya sabihin natin na iyan ay magiging magandang balita para dito sa San Miguel kung sakasakali na makuha nga nila itong si Boy. Samantala naman itong Barangay Ginebra San Miguel, ang balita, totoo nga ba na itong si Isaac Go ay ite-trade na nila? Marami nagsasabi kasi na maganda na ang rotation ngayon ng big men itong Barangay Ginebra, itong si Japet Aguilar, tsaka itong si Troy Rosario at kasama si Jamie Malonzo. Paminsan-minsan si Ben Adamos. Ngayon ito si Isaac Go kasi ang naging problema dito kung inyong maaalala, nung ito'y unang kinuha ng Barangay Ginebra, nasa starting 5 siya ng Ginebra at off the bench itong si Japet Aguilar. Pero hindi naging epektibo itong si Isaac Go. Kaya nga ginawa ng Ginebra itong si Japet Aguilar siya ginawang starting center ulit at naging mas maganda laro ng Gene Kings. Ang problema kasi kaya Isaac Go ay hindi ito physical na player. 6'7" ito pero ang gusto niyang laro ay doon sa labas. Ibig sabihin meron tong 3-point shot na very useful syempre pagkalaban mo San Miguel para ma-draw out si Junmar.
pero hindi siya nagiging masyadong epektibo sa rebounding dahil nga ang gusto niya ay nandun sa perimeter. Kaya iyan daw yung pinag-iaaralan ngayon ng Ginebra kung mas makabubuti ba na i-trade na nila ito si Isaac Go para man makakuha sila ng ibang player na yung talagang makatutulong pagdating dito sa pagbibuild up ng kanilang frontcourt na magiging tulong sa depensa. Dahil sa ngayon, itong Barangay Ginebra, alam nila na magiging mas physical yung mga games pagdating ng mga susunod pang conferences. Kaya nga ang naiisip daw ngayon, baka itong si Isaac Go i-trade dito sa Northport para doon sa draft pick nila o kaya naman dito sa Phoenix. Maraming mga pinag-iisip, maraming ngayon makinoconsider na options ang Barangay Ginebra. At yun nga pag-trade dito kay Isaac Go, ang isa doon sa mga options na yan. At hindi na ako magugulat kung ang Phoenix naman ay tanggapin na ito dahil itong Phoenix Football Masters nagko-cost cutting kaya baka tanggapin nila yan kapalit ni Kai Balungay. At ang huli nating balita ngayon, medyo bad news ito para dito sa TNT Tropang Giga dahil itong si Reynang Batak ay 4 to 6 weeks mawawala dahil dito sa kanyang groin injury. Ibig sabihin yan, kung makapabalik itong si Reynang Batak, malamang semis na itong Philippine Cup. Kaya syempre malaking problema yan para dito sa TNT dahil gumaganda na sana yung performance nila pagkatapos ng masamang umpisa. Pero na-injure nga itong sinambatak. Ang naging isa pang issue ngayon, wala pa rin si Jason Castro at si Brandon Rosser. So ibig nito sabihin kulang talaga yung nasa lineup ngayon ng Terra Firma at yan ng TNT at yan ang iniinda nila. Kaya nga nila kinuha itong si Simon Enciso para meron silang isang backup na tutulong dito kay Reynang Batak. Ang problema, ito naman si Batak ang na-injure din ngayon. So malaking hadlang ito para doon sa Grand Slam bid ng TNT. Kaya huwag na tayong magulat kung talagang pipilitin ng TNT na makausap na itong si Mikey Williams dahil napakalaking bagay yung pagkawala nitong si Reynang Batak. Kung makukuha nila si Mikey Williams ngayon, yan, mapupunuan niya yung pagkawala ni ng Batak doon sa scoring position. Kaya yan talaga ang kinakailangan ngayon pag-isipan ng TNT na kumbinsihin na itong si Mikey Williams na bumalik. Dahil itong Grand Slam opportunity bihira itong dumating sa isang PBA team. At alam niya ng tropa kaya kinakailangan talaga nakausapin na nila si Mikey Williams para ito ay mapapayag at bumalik na. Kaya iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong TNT Tropang Giga. Kung sakasakali na matuloy nga ito, sigurado na magiging mas malaki tiyansa ng TNT kung sakasakali. Kaya magiging maganda to para do sa tropa kung makuha nga nila ulit itong si Mikey Williams dahil injured nga itong si Reynang Batak. Shout out kay Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Michael D, Dexter Domer, kay Enju, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon, at sa iba pa nating mga taga-subaybay.